Magandang araw. Ito nga yung unang araw ng pasok namin after ng mahabang bakasyon. Pero kahit mahaba ang bakasyon namin ay hindi ako nakapaghanda ng pagkain ko ngayong linggo kaya naman ngayong Lunes ako nagluto ng aking kakainin. Dahil yung isang buong linggo ko nga dito sa Japan ay naubos kakagala, so syempre kapag gumala ka, ubos rin ng iyong pera. Buti na nga lang kahapon ay binigyan ako ng aking malayong kapitbahay ng mga gulay. So ngayon, ito nga yung lulutuin ko, yung mga gulay na binigay niya sa akin. Ipapakbit ko nga sana to kaya lang nakalimutan ko naman bumili ng kalabasa kanina pag uwi ko. So kaya ang gagawin ko ay gagawin ko na lang siyang dinengding. Buti na nga lang at meron pa ako ditong bagoong isda so mayroon akong mailalahok sa kanya. Although nakalimutan ko din naman bumili ng luya so ang gagawin ko kung ano na lang yung nandito sa rep, yun na lang yung mga paglalalagay ko. Tuwan-tuwa nga ako dito sa gulay kasi naman talaga namang fresh na fresh pa itong mga sitaw na to. Kasi dito sa Japan, kapag pumunta ka sa supermarket at maghahanap ka ng sitaw, ay napakaliliit talaga ng mga sitaw nila. Alam mo yon, yung payat na payat sila, parang hindi na pinalaki at pinitas na agad. Buti na nga lang din at may natira pa akong isda sa rep, so niluto ko na nga yung buntot ng isda at ito yung isasahog ko dito sa aking dinengding. So pinrito ko na nga to habang ako ay naggagayat ng mga gulay. Nung pagbukas ko nga ng freezer ko ay nakita ko na meron akong lemongrass dito. So kaya iyon na lang ipinalit ko sa luya dahil wala nga akong luyang nabili at wala rin naman akong stock dito sa bahay. So doon nga sa nakasalang kong kasirola ay pinagsama-sama ko lang doon yung bagoong isda, sibuyas at lemongrass habang iniintay na kumulo para mailagay ko na din itong mga gulay. So dito nga sa niluluto ko ay una ko nang nilagay itong sitaw at ampalaya kasi feeling ko ito yung matigas at medyo kailangan palambutin. So after 4 minutes saka ko inilagay yung another gulay pa ulit. Dito nga sa Japan ay halos paulit-ulit lang yung routine naming mga OFW dito dahil pagkagaling sa trabaho at nakauwi ng bahay kailangan ulit naming magluto ng pagkain para naman may makain kami. Dahil wala namang ibang tao na magluluto para sa amin. Yan, so nung tikman ko nga yung ulam is na-miss ko bigla yung Pinas. Ganitong ganito yung lasa talaga sa probinsya namin kapag nagluluto ng mga ganitong dinengding. Ang sarap nga talaga ng mga ganitong luto lalo na kung napakadalang mo lang siyang matikman. Dito kasi sa Japan is wala ka talaga makikitang nagtitinda ng sitaw dito. Sobrang dalang lang. Tapos kapag ganitong summer season patas nga yung mga mabibili mo sa supermarket ay pagkapayat-payat. Buti na nga lang at may tanim na gulay yung isa sa mga ate-ate na nakakasama ko dito. At ayun, naaabutan naman ng mga blessing. Salamat po palagi. Ayan, so, nahihirapan na naman nga ako mag-voice over kasi sobrang bilis ko talaga magsalita. Ewan ko nga ba kasi nga kapag binabagalan ko yung pananalita ko is nakakalimutan ko kung ano yung mga sasabihin ko. So, ayan, dire-diretso, ang bilis-bilis. Kaya kayo na lang yung mag-adjust, ne? So, syempre, after kumain ay maghahapbat na at matutulog. Then, syempre, pasok na naman bukas. So, bye!